lang siya huhukayin, sa kanila kainin na ganon na luto yung hayop. Kaya sa atin, maliliit ang mga hayop natin, binabarbecue lang natin, okay na, naluluto yan. Ang ibon at saka yung paniki, yan. Basta sinunog mo yung balahibo, pwede mo nang ituloy na ihaw or iluto mo na nasabawan. Ang paniki, pagka nakasabit yan, usually naiihian niya yung pati hanggang mukha niya. Kasi baliktad nga yan, so umiihi yan. So medyo mabantot yung balat niyan. Eh wala ka naman panghugas sa bundok. Pero pagka in-sterilize mo yan sa apoy, sinunog mo yung balat, ano dyan, yung natitira na 2 baso mo dyan at iluluto mo siya na ano dyan, eh okay pa rin yun. Na-sterilize na yun at saka nalinis dahil sa 100 degrees na apoy. So, hindi mo kailangan isakripisyo yung isang kantin mo na tubig para hugasan siya at iluto. Pwede mo nang ipangsabaw na yun na diretso. Huwag mo lang baakin ang kanyang tiyan. Ganon din sa ibon. Binalatan, sinunog na ganyan. Yung paniki, fruit bats, sinunog mo yung, ano niyan, yung balahibo niya. Ganon. Pwede mong isalansan sa kaldero, buhusan mo na ng tubig, ipakulo mo na. Pagkakain, kainin mo simulan sa balat hanggang sa laman. Pagdating sa tiyan, dahil ang kinain niya, mga ano ng bunga ng balete o bunga ng kahoy, pwede mong kaskasin, hiwain mo yung intestine, pwede mong kaskasin. Pwede mo pang kainin yung intestine niya. Sa ibon, parang manok, yung gizzard niya ang madali. Ano dyan, pakain mo kung may alaga kang aso, pakain mo na yung tiyan. So, malinis yun. Kung galing sa ano dyan. Yung iba, kinakain nila, pati yung, kung wala na talaga, kakainin nila, pati yung laman loob ng bat o yung ibon na kumain, basta ang kinain niya, mga fruits. Kung sa hayop, nakikita nyo na niluluto natin yung ginagawa natin, pinapaitan yung ano dyan, yung hanggang sa small intestine ng kambing o ano dyan. Ibig sabihin yan, yung kinain niya, hindi pa napiga lahat yung sustansya. So, pwede pa natin kainin na gagamitin nating ano yan, pinapaitan o ano dyan. So, nasa small. Pero pag sa large intestine na yan, ano na yan, na-absorb niya na yung energy, so yan, mga discards na yan, so tayo na yan. So, hindi na isinasama yun. Pangluto ng mga pagkain, pang-ihaw. Ngayon, sa bundok, ang kalimitan ng problema nila, tubig. Yes, sir. So, paano natin nakikita ninyo, tao sa Cordillera at saka tao dito sa Sierra Madre. Pag nag-igib ka sa malalim na 1 galon na tubig, hindi mo niluluto yung manok na tulad ng pagluto natin na anong tawag doon, yung inilalagay natin sa mainit na, binabanlian natin ng mainit na tubig yung manok bago tanggalin ng balahibo. So, nagtitipid sila ng tubig, kaya kalimitan, pagtanggal ng balahibo, sinusunog na lang nila yan. So, yung tulad ng pinikpikan, yung tubig na kinuha mo sa malalim, talagang pangsabaw mo yun. Yung paglinis mo sa manok na ini-sterilize mo dahil sinusunog yung balahibo, mas natapatan niya rin yung parang binanlian mo sa mainit na tubig. Ano dyan? So, tipid ka sa tubig, malinis pa rin kahit na nangingitim yung kulay ng manok dahil 100 degrees yan. Na-sterilize dahil sa 100 degrees na init ng apoy. So yan, sa mamagitan na yan, lahat ng tubig ngayon doon, ipangsabaw lang nila para makain nila. Pero siyempre, yung manok o hayop na i-prepare nila doon, maingat nilang sineseparate ang intestine na hindi masugat yung ano para bumulwak yung tae o yung kinain ng hayop. Kaya kahit na ano dyan, makita mo, duguan, medyo madumi ang tingin niya dahil sa uling. Pero hanggang hindi
kumalat yung, nawasak yung bituka ng ano dyan at hindi kumalat, malinis pa rin yun. Dahil naisunog mo. Pangalawa, pina 100 degree